Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Kigalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong araw ng Miyerkules sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon at pag-aalaala kay San Teresita ng Batang si Jesus, Birhen at Doktor ng Simbahan. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sa iyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, dalaga at pantas ng simbahan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, ika-20 taon ng paghahari ni Artajerjes, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang malungkot. Noong lamang niya ako nakitang gayon, tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi sa hari, naway ingatan ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. O ano ngayon ang ibig mo? Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan ninyo akong kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayo muli ang binanggit na lungsod. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon? Kailan ka babalik? Nagtaning ako ng panahon
at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan ako ng mga liham para sa gobernador sa ibayong ilog upang paraan ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa rin ng sulat para kay Asap, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muod ng templo, na pader ng lungsod ng tahanan aking titirhan. Ang lahat ng ito'y ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng ilog nitong bansang Babylonia, kami ro'y nakaupo tumatangi sa tuwina. Ang iniwan naming Siyon ay aming maalala sa mga sanga ng kahoy sa tabi ng ilog. Isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin inuutos na sa aming lumupig, na aliwin namin sila na matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa nila'y nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kami nangingibambayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog limutin ng Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo ay hindi hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay."
Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Welcome natin ang buwan ng Oktubre. Unang araw ng Oktubre. At isama din natin sa ating panalangin ng kaligtasan ng mga higit na naapektuhan po ng paglindol kagabi. At nawa ay maging daan ito para mas marami pa rin ang mamulat sa panawagan ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Naalala ko po nung ako po ay magpari, hindi madali. Dahil sa pagpapari ay may mga bagay na kailangan talagang pag-isipan ng mabuti, pagdasalan ng mabuti, kasi baka nagkakamali lang. No? Minsan may mga kabataan o mga pumapasok ng seminaryo na kaya pumasok, akala nila maginhawa ang buhay. Pero malinaw din naman sa karanasan, no? Dahil bago ko pumasok o kaya na late akong pumasok dahil nga may mga dahilan, yung mga career, no? Gusto ko ganito ang buhay, gusto ko ganito yung mangyayari sa akin kung magkakapamilya, kaya naudlot ng naudlot, bagamat marahil pinahintulot pa rin ng Panginoon na maranasan muna ang buhay sa mundo, maranasan muna paano umako ng responsibilidad sa pamilya, pero lahat naman ng ito ay paraan na ng Diyos para matuto ako sa buhay na aking pong papasukin. At totoo naman, hindi madali. Halos nung nasa loob ng seminaryo, ilang beses na rin na napaisip, may bukasyon ba talaga ako? Sa hirap na mag-aral, bumabagsak pa rin sa mga subjects, tapos magkakaproblema ka pa sa mga ka-community, sa mga kasama sa seminaryo. Talagang nandoon yung mga pagdududa. Gusto ko na ulit lumabas, no? Gusto ko na ulit mag-iba ng buhay. Pero sadyang yung grasya ng Diyos ang iiral, no? Masa't matuto lang na sumunod. Pero malinaw dito sa ating ebanghelyo, kung tayo po ay susunod kay Kristo, dapat alam natin kung ano ang ating pinapasok. Kung susunod tayo kay Kristo, hindi ginhawa ang hanap natin. Kasi kung ginhawa, mali tayo ng pinasok. Kung gusto mong yumaman, hindi sa pagpapari. Pwedeng kontraktor siguro. No? O kaya politiko, yan. Yan yung mga pampayaman. Pero sa pari, kaya maganda rin mapaalalahanan maging ang mga pari. Kasi nakakalimot din, no? Yung lifestyle ng pari, yung nagiging pagkilos ng pari, no? Nagiging luxurious din. Kaya magandang paalala lagi, teka lang, di ba? Si Kristo nga walang sariling tirahan. Si Kristo nga walang mapagpahingahan. Tapos ang pare maghahangad na maging mayaman, maghahangad na dapat maganda yung assignment, dapat malaki yung assignment. Baka nawawala tayo doon sa mensahe ng ating ebanghelyo. At ganoon din, no? Mahirap din, bagamat sa umpisa, siyempre kinailangan iwan yung pamilya para mag-focus muna, no, sa mga dapat na matutunan. Eventually, ibabalik din naman ng Diyos. Ngayon, parang, di ba, dahil wala ang pamilya, dahil kayo ang pamilya, andun pa rin naman yung concern sa tunay kong pamilya. Yung pag-aaral minsan ng pamangkin,
pangangailangan ng mama ko minsan, sa gamot, dahil wala akong pamilya, ako pa rin naman talaga yung inaasahan na natutulong. Pero malinaw na ang number one at ang dahilan kung bakit ako pare ay dahil kay Kristo. So lahat ng alalahanin, lahat ng mga iniisip, kailangan kong matutunang ipaubaya kay Kristo. Amen? Inilulog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundin Siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag ng tao na ito. Ang ating pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos ay naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos na tumatawag sa atin sa mas magandang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa kasalanan, naway mapagtanto na kasama natin na naglalakbay sa ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahinaan ng karamdaman o pagkasakit, naway mabigyan lakas ng loob at kasiyahan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga sa kanilang kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway pa makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang itong iyong ikinatuwa. Ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iginagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at ang mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais sa kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po ang lahat, panalangin kay San Jose.
abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masiding nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.